Put your fucking hands up, yeah. Fucking hands up, yeah. Okay, okay. Yeah, they've been... Yeah. So,
I'm gonna break ya! My illness, and I am going to read your mother now. I mentioned before, look Kaya naman ni Aida. Tom? Tom?
the ambassador of the Czech Republic, Ambassador Jana Sedeva. Please. Sorry, sir. Sorry. Lisa. Okay. Sige. Ayan muna. Naga City muna. Okay. Okay? Okay now. And then the Czech Republic. Okay. We all come in. Tapos po kamo. Yeah, we just leave it in the back. Tapos sa kamarin. Pasensya po sa lamo. Yeah, this is yeah, like this. And make it's not supposed to be a which is more than one by a home friend. Tuwing po kayo, mga binibili at ginoo. Tuwing po kayo, Ngayong linggo ng pagkabuhay, mapalad tayong masaksihan ang isang tagpo sa dulang isinulat ni Karel Čapek, isang dakilang manunulat mula sa Czech Republic. Ang Rozum Universal Robot ay unang itinanghal noong taong 1921. 100 taon na ang akdang ito nung nakaraang taon at mapalad tayong hawak natin ang salin ng obra ni Čapek sa wikang Filipino. Sa pamamagitan ng akdang ito, nakilala ng daigdig ang salitang robot na ang ibig sabihin ay alipin. Kaya, makinig kayo. Kayong makabagong robot ng ating panahon. Mga robot ng teknolohiya. Mga robot ng kapangyarihan. Mga robot na pananamantala. Mga robot ng agham at karunungang di makatao. Mga robot ng paniniwala. Mga robot ng pag-asa. Mga robot ng pag-ibig. Kaya, makinig kayo. Huwag kayong maingay. Baka magising sila. Isara muna ang mga cellphone. At ituon ang pansin sa akin. Huwag maingay. Isang galaw mo lamang, handa silang tumuklaw at pigtasin ang lalamunan mong parang kagat lamang sa isang mapulang pisngi ng mansanas. Napakadaling tapusin ng katulad mo, tao. Tao.
2 pantig, 3 titik, ganyan ka lang kadali na hindi sila magkakamaling patayin kayo. Kaya makinig, makinig. Sa dulang ito, sa Pilipino, ng kapwa-dakilang manunulat na si Rogelio Sicat, makikita natin ang huling tagpo ng dula. Nagsipag-alsa na ang mga robot na likha ng matandang Rosong. Nagapi na ang mga tao ng kanilang mga robot. Isang apokaliptikong tagpo. Ang katapusan ng mundo. Wala ng tao sa mundo. Mga robot na lamang ang naghahari. Mga robot na walang pakiramdam. Mga robot na walang puso. Mga walang kaluluwa. Ang dating alipin ngayon, handa ng gumanti, lipulin ang lahat ng tao, wala ng pag-asa, patay na ang pag-asa. Sandali. May narinig ako. Helena, wag dito. Natutulog ang tao. Halika! Wala sino mang dapat pumasok sa kanyang aralan. Sabi niya'y, pumunta ako rito. Kailan niya sinabi sa'yo? Kailan lang? Ang sabi niya, maaari kang pumasok sa kwarto. Ang sabi niya, aayusin mo mga bagay rito. Totoo, Primus. Anong kailangan mo rito? Tingnan mo. Ano itong maliit na tubong ito? Sa eksperimento. Tingnan Huwag mong mo. hipuin. Tingnan mo. Anong makikita mo dito? Microscope. Ay, huwag mong hipuin. Ayan, natapon tuloy. Anong ginawa mo? Maaring punasan. Sinira mo ang kanyang eksperimento. Hayaan mo na. Pare-pareho naman. Ikaw kasi, hindi ka dapat lumapit sa akin. Hindi mo ako dapat tinawag. Hindi ka sana lumapit nung kita'y tinawag. Tingnan mo. Primus, anong isinulat ng tao rito? Huwag mong tingnan, Helena. Sikreto yan. Anong sikreto? Sikreto ng buhay. Nakakasabik na nakakatakot malaman. Puro numero ang nakasulat. Ano ito? Mga numero. Hindi ko maintindihan. Primos, halika. Tingnan mo. Alin? Sumisikat ang araw. Sandali. Sandali lang. Helena, ito ang pinakadakilang bagay sa daigdig. Halika. Sandali. Primus, iwan mo yung lintik na sikreto ng buhay. Ano bang sikretong yan sa'yo? Halika, tingnan mo, dali. Ano yun? Sumisikat ang araw. Huwag mong tingnan ang araw. Luluha ka lang. Naririnig mo? Kumakanta ang mga ibon. Primus, gusto kong maging isang ibon. Bakit? Ewan ko. May nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung ano. Hindi ako makapag-isip.
may nararamdaman akong kirot sa aking katawan, sa aking puso, sa aking kabuuan. Primus, mamamatay na yata ako. Hindi mo ba nararamdaman kung minsan, Helena, na tila mas mabuti pang mamatay? Alam mo, baka tayong dalaway natutulog lamang. Kahapon sa aking pagtulog, kinakausap kita. Sa iyong pagtulog? Oo, sinasalita natin ang isang kakatuwang bagong wika. Wala akong natatandaan kahit isang wika, kahit isang salita. Tungkol sa ano? Paano ko masabi? Ako mismo'y hindi ko maintindihan, pero ni kalahati, hindi ako kailanman nakapagsalita ng gayon kaganda. Kung paano at saan, hindi ko alam. Nang salatin kita, maaari sigurong namatay ako. Maging ang lugar ay iba sa lahat ng nakita na ng sino man sa mundo. Nakita ko ng isang lugar, Primus, at magugulat ka sa ganda. Tinirahan nyo ng mga tao, pero ngayoy puno na ng damo at wala ng sino mang buhay na pumupunta roon. Wala, maliban sa akin. Anong naroon? Wala. Isang bahay lang at isang hardin. At 2 aso. Nakita mo sana nung dilaan nilang aking mga kamay. At ang kanilang mga anak, wala nang gaganda pa. Kakandungin mo at hihimasin. At wala ka nang maiisip at wala ka nang aalalahanin hanggang sa lumubog ang araw. Pagkaraan, pagtayo mo, mararamdaman mong nakagawa ka ng mahigit na 100 trabaho. Totoo, kahit wala akong silbi, lahat ay nagsasabing wala akong kayang gawin. Hindi ko alam kung sino ako. Maganda ka. Ako? Anong ibig mong sabihin, Primus? Maniwala ka sa akin, Helena. Mas malakas ako kaysa ibang robot. Maganda ba ako? Oh, ang pangit ng buhok ko. Kung maadornohan ko lamang ito. Alam mo, doon sa hardin, lagi akong naglalagay ng bulaklak sa aking buhok. Ngunit, walang salamin, walang sino man. Maganda ba ako? Bakit kaya ako maganda? Oh, ikaw ba yan, Primus? Halika, para tayo'y magkasama. Tingnan mo ang buhok mo. Iba sa aking buhok. At ang iyong balikat. Iba rin sa aking balikat. Pati ang iyong mga labi. Primus, bakit mo ako iniiwasan? Bakit kailangan kitang habulin sa maghapon? At pagkatapos, sasabihin mo, maganda ako? Ikaw ang umiiwas sa akin, Helena. Ang gaspang talaga ng buhok mo. Tingnan ko nga. Kung minsan, Helena, hindi mo ba nararamdamang biglang tumitibok ang iyong puso at naiisip mo, ngayon kailangang
May mangyari? Ay, nako. Primus. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ano ito? Anong tawa? Mga tao? Sino ang nagbalik? Mga tao? Kayo? Kayo? Mga tao ba kayo? Kayo, mga tao kayo. Saan kayo galing? Sino ka? Robot Primus? Magpakita ka, babae. Sino ka? Robot Helena. Humarap ka. Nahihiya ka ba? Ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Sir, pabayaan niyo siya. Pinagtatanggol mo ha. Babae, labas. Akala namin natutulog kayo, sir. Kailan siya ginawa? Mga 2 taon na. Ni Dr. Gol? Oo, tulad ko. Bueno, mahal kong Primos, kailangan kong gumawa ng ilang eksperimento sa mga robot ni Dr. Gol. Lahat ng mangyayari mababatay sa eksperimentong ito. Naiintindihan mo? Oo. Mabuti. Hala, dalhin ng babae sa testing room. Bubuksan ko siya. Si Helena? Sino pa? Sige, ihanda mo ang lahat at dalhin mo siya roon. Oh, tatawag ako ng iba para ipasok siya? Papatayin kita kapag ginawa mo yan. Patayin mo ako. Sige, patayin mo ako. Pag pinatay mo ako, anong mangyayari sa inyong mga robot? Sir, ako na lang. Pareho ang pagkakagawa sa amin. Mula sa magkatulad na material at sa kaparehong araw. Kunin mo ang aking buhay, sir. Buksan mo dito. Dito. Labas. Si Helena ang gusto kong buksan. Dali. Ako na. Sa halip na siya. Hindi ako sisigaw. Kunin mo ang aking buhay. Ayaw mong mabuhay? Kung hindi siya kasama. Hindi mo dapat patayin si Helena. Hindi ko alam. Makinig ka. Pag-aralan mong mabuti. Mahirap mamatay, mas mabuting mabuhay. Sir, huwag kang matakot humiwa. Mas malakas ako sa kanya. Primos. Matagal na mula noong aking kabataan, huwag kang matakot. Walang mangyayari kay Helena. Aalis na ako, sir. Sandali. Halika, babae. Ikaw pala si Helena? Huwag kang matakot. Natatandaan mo si Mrs. Domain? Helena, ang ganda ng kanyang buhok. Tutulungan mo ba ako? Kakatayin ko si Primus. Si Primus? Kailangan gawin. Ang gusto ko sana ay ikaw ang hiwain, pero inihandog ni Primus ang sarili niya. Si Primus! Ano kung siya? Iiyak ka. Umiiyak ka. Sino ka? At sino ba si Primus sa'yo? Huwag mong pahirapan, sir. Tumahimik ka! Bakit ka umiiyak? Paano kung wala na si Primus? Makakalimutan mo siya sa loob ng 1 linggo. Isipin mong mas maswerte ka at buhay. Nakahanda ako Nakahanda? para buksan mo. Maganda ka, Helena. Sayang ka. Handa na ako. Bayaan mo ko, Primus. Hindi kanya gagalawin, Helena. Matandang tao. Wala kang papatayin sa amin. Bakit? Kami para sa isa't isa. Ngayon, nasabi mo na, humayo kayo. Saan? Saan man niyo gusto. Helena, mauna ka. Hayo Adan. Hayo Eva. Ikaw ang kanyang magiging may bahay.
ikaw ang magiging bana primus. O pinagpalang araw, o pista ng ika-6 na araw, at nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling imahen. Sa imahen ng Diyos, nilikha niya ang lalaki at babae, at binasbasan sila ng Diyos at sinabi, magbunga kayo, magparami at buhayin ng daigdig at angkinin ito at maghari sa mga isda ng dagat at ng mga ibon sa hangin at sa lahat ng may buhay na lilikha na gumagalaw sa lupa. At nakita ng Diyos ang kanyang ginawa at mabuti ito. At ang gabi at ang umaga ay ang ika-6 na araw. Ngayon, Panginoon, hayaan mong ang iyong lingkod ay lumisan ng payapa ayon sa iyong kalooban, pagkat namalas ng mata ko ang iyong pagliligtas. Isang bagong buhay. Isang bagong mundo. Ang kaganapan ng tao ay nasa pagbabalik ng kanyang pakiramdam. Ingatan natin ang ating mga damdamin. Turuan natin ang ating mga puso ng sining at kulturang likas na makatao. Isang magandang at mapagpalang linggo ng pagkabuhay sa lahat. Your Excellency, ladies and gentlemen, allow me to present the cast of RUR, Mr. Vic Loquias, Miss Del Enverga Volante, Miss Tess Consulta, and Mr. Tito Hinova Valiente on another role. At this point, I would like to call on the Vice Mayor of the City of Naga to formally welcome us in this beautiful city of Naga. Vice Mayor. Thank you. Let me pause for a while because it brings back memory. Kanilang pinagtitingnan ko sila. Back in the days when I was a scholar of the Philippine Educational Theater Association under Cecil Guidote Alvarez. To the Czech Republic, Ambassador to the Philippines, Her Excellency Jana Sediva, to the management and staff of Savage Mind, headed by one of the best Filipino creators of 2022, Mr. Christian Cordero, to the Ateneo de Naga University Press, St. Raphael Archangel Parish, and the National Book Development Board Philippines, to all distinguished guests, good evening and happy Easter. In behalf of Mayor Nelson Ligacion, her wife is present, Attorney Marion, and the entire local government unit of Naga, I would like to welcome all of you to our humble city. The entertainment industry, including the literary and cinematic sectors, were greatly affected by the pandemic. Na-touch talaga ako. Almost all forms of entertainment were prohibited in order to control the spread of the virus. However, with the cooperation of all Nagueños, in the active vaccination drives conducted by the city, Naga was one of the first city to descend to alert level 1, giving way to the entertainment industry to slowly recover. And so tonight, to the efforts of all the organizers, Naga will be a part of the first Bicol Book Festival,
And as part of this momentous event, we are gathered here at the Camarine Art Gallery to witness and appreciate the Czech comics exhibition and the life and works of Karel Čapek. Again, I welcome everyone, and as the hospitable Nagenya would say, Dagos po sa siyudad ng Naga. Thank you, Vice Mayor De Asis. I would like to acknowledge the presence of the First Lady of the City of Naga, Attorney Marion Ligacion. Ma'am, Dagos po sa Kamarin. I would like to acknowledge the presence of one of our councilors, the new lawyer, one of the new lawyers of Naga City, Attorney Oyeng Rosales. Oyeng, pairing ka. Ngunyan tabi, bago ko itao ang mikropono sa satuyang huwes de honor, gusto ta kamong itawan ki kadikit na tour digdi sa satuyang Camarine Art Gallery. So parte ini kansarong edipisyo, kansarong harong, na iyon harong kan mga lirag. We started with a bookshop. It's called Savage Mind, and the Good Ambassador was here in 2019. Nagpuon dyan sa bookshop, tapos igwa kita Kantugawe Cove Cafe sa taas, igwa kita ki magayon na pag inom-inuman in kape. Dangan ini ng Camarine Art Gallery. So, sa pintuan kang Camarine Art Gallery, mahihiling nindo ang duwas sa trabaho, ang duwas sa mga artist kan Bicol na o-orgulyo niya mo. Si Roxley, na tubong siyudad ni Naga, asin si Frank Peñones kan siyudad kan Iriga. Dangan digdi sa lanub na ini, the main wall contains some of the works of Ignacio Igarta of Ilocos. Igarta is a Filipino citizen who was based in New York for most of his life. And he is the first Filipino to be displayed at the Metropolitan Museum in New York City. So we have the Igarta collection here in Naga City. This is part of the Luis Cabalquinto collection. And then you have these little frames by Pancho Alvarez, which we will be opening on May 1, 2022. Yaon digdi si Pancho. Sa May 1, imbitado ka mo gabos para sa sunod na opening kaiyan. Asin ngunya nabanggit, tonight, on the day of the resurrection, we bring you the Czech Comics exhibition. And we are very pleased that with us in our midst is the Honorable Jana Sediva, who will now give her remarks. Ambassador. Yes, thank you. Good evening. And I am really honored to be here with you. And so it's official. So let me say a few words. But first of all, let me express that I am super happy to be here again after 2.5 years. And I must confess that this region and people from Bicol are very special to me, because two of my best friends are here. Christian, who's real visionaire, and I think you should be grateful you have such a man here, and also Anna. She was the first Filipina, first Bicolana I met. Do you remember, in September 2018, when I was not here officially yet? So I must say that for me, your place, Naga, is very special. And thank you so much that I can be here with you, First Lady, Vice Mayor, all other colleagues, ladies and gentlemen. And let me mention maybe a few words about the comics, because it's really honor that we can display it here at the very first Bicol Book Festival and Culture Pilgrimage. Sincere congratulations. I and my colleagues at the embassy, we believe that we all can agree that creative freedom has been the very core of art in whatever medium is used. This freedom is what allows
all of the artistic community to express themselves in the most authentic way possible. And the endless possibilities are what makes art the most fleeting thing to do and to experience. And this is the very value of art that this exhibition of 100 years of Czech comics wants to present. In the past 3 years that I've been in the country, I've observed how comics are an integral part of Philippine culture, as is evident in a regular display of comic stripes in newspapers. And this is, in fact, the same in the Czech Republic. And this is, I think, this is another feature that I find similar to our cultures. I would say that a mutual love for creativity, fueled by witty exchanges, is one of the things which make our two nations even closer. And with this, it's again my distinct honor to share with you a jewel of, let's say one of jewels of our Czech culture display, which is called Meanwhile Elsewhere, the Century of Czech Comics. This exhibition was displayed in many places, first time in 2018 in Intramuros, and I am very, very happy that now we can share it with our friends and partners here in Naga in Bicol. As was mentioned, and as you will see, this exhibit displays our modern history, and maybe also you will notice that all our main anniversaries are depicted. Foundation of that time Czechoslovakia in 1918, also Second World War, or establishment of infamous totalitarian communist regime in 1948, and also actually history of our democracy, changes in 89 and creation of the Czech Republic in 1993. I truly believe it will be interesting also for you, because I think our societies have so much common to share, and I strongly believe that in comics it's a way how to depict and talk also about very heavy topics. And I am also surprised what you prepared for us, and unfortunately I did not understand everything, but I read this book many times, and I am really speechless. So we will have actually more events tomorrow dedicated to this famous author, Karel Čapek, who was a kind of visionaire as Christian is. And that's maybe why you love him so much, no? So thank you so much. It was really wonderful, and I hope, let me also wish more interesting events happening here in this place. I noticed that in 2.5 years you built this gallery and cafe, and it's amazing. So congratulations, all the best, and I hope we will spend some nice afternoon or evening together. So thank you very much. Mabuhay. Thank you, Ambassador Yana. May I acknowledge the presence of the Dean of the University of St. Anthony, Dean Estrella Arroyo, the Dean of the Arts and Sciences, College of Humanities and Social Sciences of Ateneo de Naga, Dean Digna Macpaner Alba. Ma'am, mabalas po sa pag-igdi. So ngunya na hapon sa mga amiga ko, as in mga pag-iriba,
nagpapasalamat ako sa Indo, igwa kitang paghihinarasirasan sa taas. May kakanon, may arak, as in may iribahan. At this point, may I call on the ambassador to present our token of gratitude to the First Lady of Naga City, Attorney Marion Ligacion, and to the Vice Mayor of Naga City, Mrs. Nene Diasis. Ma'am. Okay. And our brand new book also translated into Tagalog about Czech modern history. So I hope you will enjoy. Okay. Let's have a photograph here, please. Ladies. And then I will call the actors later, okay? Inin na muna. Kamo na muna. Okay? Yeah, mask off, please. The ambassador requests for a mask off. Okay. May we request the actors of the RUR to take a photograph. Dahil na po kao maghali, madam, mapapicture an sa tuyang mga aktor. We have Tess, Vic, si Tito na ginuruganot, si duman ka na Ma'am Del sa Balyo. Okay. Sige. Abi. Ganon. Okay. May I request the members of the National Book Development Board, please? NBDB. Nasaan yung mga taga-NBDB? Baka pinatawag na ni Charis. Ayan. Okay. And then let's get ready with some music, please. Okay, 3/4. Two of the colleagues are still, yeah. Ayan, yung tutanda mga taga-NBDB, oh. Nasaan kayo galing? Kumain? Meeting na? Okay, Diyos mabalos sa lokal na gobyerno kan Naga, palakpakan niya to, an sa indang suporta mo niya na hapon. So, music please, enjoy the exhibition. Mabalos.
Pwede nyo na-reply ko lang ito.
All of the roads,